Linggo na naman pero ang video recording na ito ay nung Huwebes pa. Nakatambak lang sa gallery ko at late na naivo-voice over. As usual, pagkagaling sa trabaho ay nagugas lang ng kamay at aariba na naman sa gawaing bahay. Mas okay na itong mga gawaing bahay ang iko-content kesa naman maguguluhan pa itong magulo kong isip sa pag-iisip kung ano na naman ang aking iko-content. Gagawa nga ako ng lumpiang Shanghai. Hindi ko siya pwedeng gawin sa umaga dahil sobrang maproseso at kukulangin ako sa oras. Kaya ngayon pa lang ay babalutin ko na siya at kinabukasan ay ipiprito na lang. Ilalagay ko na lang sa freezer para hindi masira. Ang dami ko ng pagod na nararamdaman sa araw na yan. At kahapon nga Sabado ay wala na akong ginawa kundi matulog. Hindi na kinaya ng katawan, besh. Sa halip na gagadgarin ay giniling ko na lang ang carrots at ang sibuyas para magkasilbi naman itong aking portable food processor. Dahil yun naman talaga ang purpose niya kung bakit ko siya binili, na mapadali ang aking mga gawain sa bahay. Sana nga dadating ang panahon na makapag-create sila ng robot na super high-tech. Yung tipong ilalabas mo lang ang mga sangkap tas uutusan mo lang si robot na robot gumawa ka ng Shanghai. Tas bahala na siyang gumawa para sa'yo. Habang ikaw ay paupo-upo na lang na nagmamando. Sa sobrang pagod ko nga, ay pamando-mando lang ako ngayon. Bale yung dalawa kong mga anak ang pinaglaba ko kahapon hanggang ngayon. Bale mamaya ay si Isaiah maglilinis ng CR. Siya na rin na magtanggal ng mga natuyong damit sa hanger. At si ate naman ang magpa-plancha. Isusupervise ko na lang sila kung tama ang kanilang mga ginagawa. Nagreklamo pa nga si Bunso bakit siya na lang daw lahat. Sinagot ko naman kung sino ba ang gusto niyang utusan ko, yung presidente. Nasunod din naman, hindi lang talaga maiwasan na magreklamo. Ang sakit sa mata ng sibuyas at nananadya din talaga ang grinder. Nagmamadali ka na nga na lowbat pa. Ito yung pagkain na masarap kainin pero mahirap gawin. At itong ilong ko na lahat na lang ay inaamoy. Si Bunso ang sobrang nagmana sa akin dyan sa paamoy-amoy na yan. Naalala ko noon, kung hindi ako nagkakamali, 3 years old lang siya, dinala ko siya sa school. Binibigyan siya ng chocolates at biscuits ng mga co-teachers ko. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya, inaamoy niya lahat. At nung hindi niya magustuhan yung amoy, ay umiiling-iling at ibinigay sa akin lahat ng pagkain niya. Ayaw niya daw. Manang-mana sa nanay. Hindi na nga ako nakatiis at banas na ako sa uniform ko kaya nagpalit na ako. Pagkatapos ng bagyo ay umiinit na naman ang husto. Medyo mainit din ang tela ng uniform kaya hindi ko na kinaya. Ramdam ko ang pagod ng bawat hakbang ko. At kinamusta ko na rin si Bunso sa ginawa niyang assignment. Gusto kasi nakatabi ako habang gumagawa siya. Ay hindi naman pwede at wala naman ako magagawa nun. Paggagawa na nga lang ng Shanghai ay ilang oras ang inabot. Tapos gusto niya tinatabihan ko pa siya. Baka naman aabutin ako ng hating gabi sa mga gawain ko pagka ganun. Pero alam ko naman na part talaga ito ng buhay ng pagiging nanay. At malalampasan ko rin ang stage na ito. Kaya laban lang, Gabriela silang tayo eh. Kayang-kaya naman yan, pahinga lang ang kailangan. Habang nagbabalot nga ako ng Shanghai, nagkakape na rin. Nagtry na rin ako ng 2 peraso, tinitingnan ko lang kung okay na yung lasa. At ang sabi ng aking taste tester, thumbs up na daw. Kaya binalot ko na silang lahat. Goods na ito para sa pambaon namin. Kung minsan kasi ay kulang pa sa timpla, kaya tinitimplahan ko ulit. Pero this time okay na daw. At nag-request na kagad si Bunso na magluto na raw ako para may makain siya.